Ito ang nakakagulat. Tila tuluyan na ngang kinarma ang Iloilo Congresswoman at binansagang Deng Baksakwit na si Janet Garit matapos itong sampahan ng 4 na criminal charge sa pangunguna ng PAW o lawyer na si Attorney Persida Acosta. Ito'y matapos na siya'y masangkot sa pagkamatay ng ilang mga bata na tinurukan nila noon ng nakamamatay na bakuna ng Dengvaxia. Umani nga ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng Public Attorney's Office na pinangungunahan ni Attorney Persida Acosta, kung saan nanindigan ito na ilalaban nila hanggang dulo ang mga batang namatay nang walang kamuwang-muwang noong Administrasyong Aquino. Kaya naman komento nga ng marami sa ating mga kababayan ay tila ito na nga raw umano ang hagupit ng karma para sa mga buwayang kongresista na bumoto para ma-impeach si VP Sara, dahil matatanda ang isa nga itong si Janet Garit sa nanguna sa pagpapakalap ng mga pirma sa loob ng Kamara upang tuluyang ma-impeach sa pwesto ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Kaya naman dahil nga sa naturang pangyayari ay umani nga ito ng samot-saring reaksyon at komento mula sa mga netizens, at ayon nga sa kanila, kahit ano pang sabihin nyo sa publiko, hindi nyo maitatago sa konsensya nyo ang lahat ng maling ginawa nyo sa kapwa nyo. Lahat yan pananagutan nyo sa tamang panahon. Digital talaga ang karma, hindi natutulog ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Go Attorney Acosta para makakuha naman ng hustisya ang mga batang nagiging biktima. Karma is real, hindi pa nga umabot ng 1 buwan ang pagpirma nila, isa-isa na silang nakakarma. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Ma'am, of course, I'm sure you were already heard. Bakit kayo sinisisi rito sa impeachment? Nagulat nga ako sa lahat pa naman ng tao. Bakit ako ang Talaga, Garen? Ang unang-una, ang akusasyon na ito ni Congressman Pulong Duterte ay medyo malisyoso. Wow. At I believe, siguro hindi naman sa kanya yung personal yung malisya. Pero ang nakakapagtaka lang dito is yung unang tanong ko, sino ang nagbigay sa kanya ng maling informasyon? Wow. Dapat ipatawag na yan, pangalanan niya, and ask him or her a proof. Wow. Pangalawa, Yes, ma'am. it's a reflection of his office. Kasi kung ganyan na napaka-basic na information, ay magpapaniwala ka na ang statement yata today, ako daw ang nag-gather ng signatures at parang ayan, I'm just reviewing it, the statement. It says sorry, hindi ko pala yung statement niya is actually saying na he's enraged by the sinister maneuvering, no? So, unang-una, ang katanungan ko, sino ang nag-report sa kanya ng maling report? Because more than 100 congressmen were there in that consultation. I was not even one of those who stood up. Nagtanong lang ako dun sa mga kasamahan ko na ano ba ang mangyayari kasi patapos na ang kongreso. Sasalbahin mo pa ang sarili mo, Garen. Ding Baksa Queen. Sus, Diyos ko. And what's the difference? Aminin mo man o hindi, kayo naman talaga ang may pakanan yan eh. Tapos ngayon, magde-deny ka? Iba din. Ha! Takot na mga buhaya. Humanda kayo. Tinuligsa ng mga lider ng Kamara ang mga reklamong nakatakdang isampa laban kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at 2 pang kongresista kaugnay ng umano'y insertions o pagsisingit sa 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Majority Paulo Ortega, walang basehan ang reklamo at isa lamang itong fantasy at fiction. Layunin lang umano nitong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, malinaw na diversionary tactic lamang ang paghahain ng reklamo. Hinimok din ni Ortega ang Senado na manatiling independent at huwag hayaang maimpluwensyahan ang Sagutin nyo na lang sa korte. Ganun lang yun mga buhaya, ha? Ang dami niyong sinasabi. Pag kayo mag-akusa, grabe. Pero ngayon na nabisto na kayo dyan sa mga katakot-takot nyo na insertions at kung sino ba talaga ang nag-fill in the blanks. Ngayon, ano ba, takot na takot kayo? Hayaan nyo, magreklamo. Kayo nga kung ano-anong pinaggagawa nyo kay VP Inday. Kaya humanda kayo, kayong lahat.
lalabas din ang katotohanan. Sa mga pumirma, may mensahe si VP Inday Sara sa inyo. Basahin natin mga lods. Sabi ni VP Inday, if you have to explain or defend your signature in a yes petition of impeachment, then you feel you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginagawang mali, bakit mo i-defend yung perma mo? Ayan! Sa mga kongresista, kasi alam nyo mga lords, ang dami ng mga kongresista ngayon, isa-isa na silang humihingi ng pasensya, paumanhin at pangunawa sa kanilang mga constituents. Ano kayo ngayon? Touch mob? Nagpapaniwala kasi kayo sa rebuilding Franz Castro na yan eh. O, di kayo lahat. Kayo lahat sunog. Pero alam nyo mga lords, ako ang naaawa no kay VP Inday Sara kasi alam nyo, yung mga pumirma, lalo na no, yung mga taga Mindanao, na which is tinulungan ni VP Inday para manalo sa eleksyon. Grabe. Ang dami talagang Marcos ang ugali, no? Sa bagay, Year of the Snake kasi nagmamadali si auntie. President Escudero na ngayon na, this hour, tatawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. Wow. So, wala sa panahon, wala yung time dyan, constraint. Wow. Na kung huwag namang sabihin na sisihing pa kami, no, na ngayon na namin ito. So, kaya yung kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Ayaw, marami sinisisi. Malungkot si baby girl. Hoy, Franz Castro! Inaanyayahan ka na ng St. Peter. Gina G. Hindi natuloy. Tapos, kita-kita mo sa pagmumukha ni Franz Castro, ang lungkot-lungkot ni baby girl. Tapos, sino ka para utusan ng Senado? Sino kang hinayupa ka? Putragis. Oh, Franz Castro, pakinggan mo tong sinabi ni Cheese Escudero. Kapal ng mukha mo. Hindi naman siguro makataruan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa kamera na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at Hindi ako ganon, papayag. Franz Castro. Ganon. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung maakwil ng mga kontek. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, Tama. credible, kapani-paniwala, Tama. at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Oh, ano? Franz Castro. Huwag ka kasi magmadali. Alam mo, sa pagmamadali mo, baka mapunta ka doon sa St. Peter. Diba? Kapal ng mukha mo, Franz Castro, para madaliin ang Senado. Sino ka? Diyos ka ba?